Hello mga kapatid! Alam niyo ba na pwede tayong makagawa ng ganitong klaseng cake kahit wala tayong oven? Bukod sa matututo ka na, magandang idea din to pang negosyo. Huwag na natin patagalin. Tara let's at simulan na po natin. Una muna natin gagawin ay maglagay muna tayo sa isang mixing bowl ng ating mga dry ingredients. Gumamit tayo ng salaan para maiwasan ang pagkabuo-buo nito. Sa sugar na ginamit ko, light brown or kaya ay dark brown sugar, pwedeng-pwede po, mas maganda dahil mas nakaka-moist ito ng chocolate cake. After natin pagsamasamahin ng mga dry ingredients, isusunod na natin dyan yung mga wet ingredients tulad ng itlog, langis at saka milk. Ang ginamit ko nga palang langis o oil ay canola dahil mas maganda ito sa cake. Kahit ilagay natin ng cake sa ref, hindi ito tumitigas. I-mix muna natin ang mga naunang ingredients at isunod na natin ang hot coffee mixture. I-mix lang ulit natin, pagkatapos ilalagay na natin to sa mga na-ready nating paglulutuan. Una nating paglulutuan dito sa kawali. Hindi ko alam kung kawali nga ba ang tawag dito. Nilagyan ko to ng patungan sa loob para hindi direct ang init doon sa foil pan na gagamitin natin. Lalagyan din natin to ng takip. Pangalawang paglulutuan natin ay steamer gamit ang microwavable or food grade na microwavable. Isa lang natin sa steamer, siguraduhin lang natin kumukulo na ang tubig at hihinaan natin na sobra ang apoy. Dito naman sa kawali ang gamit natin ay mahinang apoy din ang ating gagamitin. Dito sa steamer, naluto siya ng 25 minutes at dito naman sa ating kawali ay naluto siya ng 35 minutes. May natira pa akong mixture kaya in-steamer ko na rin to gamit ang foil pan. At ito na yung naluto natin gamit ang kawali at ang steamer. Habang pinapalamig natin ang chocolate moist cake ay gagawa muna tayo ng frosting. Sa isang saucepan po na paglulutuan natin ay pagsamahin lang po natin ang mga dry ingredients at haluin lang po natin. Pagkahalo po nito ay isunod na po natin ang condensed milk at ang all-purpose cream. Hahaluin lang din po natin yan hanggang sa mawala po ang pagkakabuo-buo ng ating mga dry ingredients. Pwede na po natin isalang yan sa mahinang apoy at huwag nyo po lalakasan dahil baka po masunog ang ating frosting. Continuous din po ang paghalo ng ating frosting hanggang ito po ay medyo kumukulo na at nagiging thick ang texture. Pag ganyan na po ang itsura ng ating frosting, ay pwede na po nating lagyan ng butter. Haluin po ulit natin ito with butter hanggang sa matunaw ang butter. Naglagay din po ako dito ng chocolate chips. Haluin lang ulit natin hanggang sa matunaw ang chocolate chips. At pag ganito na po ang itsura ng ating chocolate frosting, ay pwede na po natin patayin ng apoy. Lagay po muna natin sa isang lalagyan at palamigin po muna natin bago po ito gamitin. Pagkalamig ng ating frosting, nilagay ko na to sa ibabaw ng ating chocolate cake. At ito namang niluto natin sa steamer gamit ang food grade microwavable tab ay brigadero cake naman ang aking gagawin dahil may natira lang din akong brigadero. Hindi na natin ipapakita kung paano natin ginawa ang brigadero dahil meron naman po tayong video na posted na. Nilagyan ko lang to ng konting chocolate toppings pero pwedeng wala or kahit anong gusto nyong toppings pwede rin. At ito na yung niluto nating moist chocolate cake gamit lamang ang steamer o kawali. Kahit wala kang oven, makakagawa ka ng ganitong cake tulad ng chocolate cake o kaya ay brigadero cake. Moist na moist pa rin ang ating cake, sinamahan pa ng napakasarap na chocolate frosting. Dito pa lang, pwede ka na mag-umpisa ng iyong negosyo sa paggawa ng cake. Hanggang sa muli mga kapatid, thank you for watching. Bye-bye!